sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakakuha ng aabot sa 22 million US dollars o nasa 1.2 billion pesos na investment pledges sa pakipagpulong sa malalaking negosyante sa Indonesia. Hataw Balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi sang-ayon sa bagong 10-dash line map ng China. Hataw Balita. Philippine National Police nakikipag-ugnayan na sa Interpol para maaresto si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. Hataw Balita. National Telecommunications Commission Region 11 nagbabala sa publiko na huwag bumili ng rehistrado na ang SIM matapos na nakalusot sa mga telco ang litrato ng isang unggoy sa SIM registration. Hataw Balita. Mga retailer ng bigas dumaraing sa paghanap ng murang well-milled rice na may presyong 45 pesos kada kilo. Hataw Balita. At Land Transportation Franchising and Regulatory Board posibleng maipamahagi na ang pondo para sa fuel subsidy sa susunod na araw. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, aabot sa 22 million US dollars o nasa 1.2 billion pesos ang nakuhang investment pledges ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakipagpulong sa malalaking negosyante sa Indonesia. Ang Unibet Nutrition and Animal Healthcare Company ay mamumuhunan ng 2 million US dollars ngayong taon kung saan sila ang inaasahang magbibigay ng avian influenza vaccine sa Pilipinas. Pamumuhunan naman ang unang Metaverse Company ng Indonesia ng 20 million US dollars para sa Artificial Intelligence o AI. Hataw Balita. Tulad ng inaasahan na banggitang usapin sa South China Sea sa 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit sa Jakarta, Indonesia. Dito nananawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang kapwa leaders na huwag hayaang mabulabog ang umiiral na kapayapaan sa rehiyon dahil sa mga nag-aambisyong maging dominante sa South China Sea. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be set on how we together face this challenge to that peace. Hindi rin anya ang tunggalian ng dalawang makapangyarihang bansa ang ugat ng sigalot sa South China Sea, bagaman walang partikular na tinukoy ng mga bansa si Pangulong Marcos. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. Nananawagan rin ng suporta ang Pangulo para maisakatuparan ng ASEAN Defense Ministers Meeting Guidelines for Maritime Interaction. Nangako naman ang Pangulo na patuloy na isusulong ang mapayapang pagresolba sa anumang usapin sa rehiyon. Hataw Balita. Hindi sang-ayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bagong 10-dash line map ng China. Sa isang panayam, sinabi ni Digong na bagaman kaibigan niya ang China at si Chinese President Xi Jinping, non-negotiable ang teritoryo ng bansa. Anya, dapat itong ipaglaban kahit pa hanggang sa kamatayan kung kinakailangan. Matatandaan noon lamang Hulyo, bumisita at nakipagkita si Duterte kay Chinese President Xi. Sa inilabas na bagong mapa, nagdagdag ang China ng isang bagong dash line sa silangang bahagi ng inaangkin nitong bansa na Taiwan. Nakapalob din dito ang malaking bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nauna na ang kinundina ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa ang bagong mapa ng China. Hataw Balita. Kumikilos na ang Philippine National Police o PNP para maaresto si dating Negros Oriental Representative Arnolfo
Tebes Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Gene Fajardo, nakikipag-ugnayan ng PNP sa Interpol para malaman ang kinaroroonan ng dating mambabatas. Pakinggan po natin si Public Information Office Acting Chief Police Colonel Gene Fajardo. As of now po, ang inyong pambansang pulisya po ay closely coordinating po sa International Police o yung Interpol, and we are also coordinating, ma'am, doon sa ating mga ibang ahensya po ng gobyerno katulad po ng Department of Justice, pati na rin po yung Department of Foreign Affairs. Aminado si Colonel Fajardo na malaking hamon sa kanila kung walang extradition treaty sa bansang kinaroroonan ni Tebes. Kaya naman inaalam na rin nila sa Department of Justice kung paano sila makatutulong sa kanilang paghahanap ang deklarasyon na terorista ng ang dating mambabatas. Samantala, kinumpirma din ni Colonel Fajardo na mayroon ng tracker team na naghahanap sa mga akusado bukod kay Tebes. Kausap ko nga po kanina yung Regional Director po ng Police Regional Office 7 as well as the Director of CIDG. They are pursuing and exerting best efforts to locate the whereabouts po ng other co-accused. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nagbabala ang National Telecommunications Commission o NTC Region 11 sa publiko na huwag bumili ng rehistrado ng SIM. Ayon kay NTC Region 11 Regional Director Nelson Cañete, kapag bibili ng SIM card ng may-ari o ang gagamit itong siyang magre-rehistro o di kayo magpatulong sa kakilala kung hindi marunong. Ang babala ng NTC Region 11 ay sa gitna ng issue na nakalusot sa mga telco ang litrato ng isang unggoy matapos nilang subukang irehistro ito sa SIM registration. Pakinggan po natin si NTC 11 Regional Director Nelson Cañete. Kanang mga SIM card nga kanang registered na, bawal kayo na sa balaod. So, kung naay mga report ana, siguro, as far as NTC is concerned, manawag siguro tag-police ana, kaya na may provision sa balaod. Bawal ibaligya ang mga registered SIM card. Considering nga ang nagparehistro ana, basic fictitious. Ayon kay Cañete, anumang problema ang posibleng maidulot ng SIM, kung sino ang nakapangalan dito ay siya ang mananagot. Hataw Balita. Dumaraing ang mga retailer ng bigas sa paghanap ng murang well-milled rice na may presyong 45 pesos kada kilo. Puso dito, nakiusap na sila sa mga rice miller na i-adjust ang presyo ng bigas sa price cap na iniutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Umapila na ang mga retailers sa Intercity Rice Mill sa Bukawi, Bulacan. Naibaba na nila sa 45 pesos ang presyo ng well-milled rice. Ayon sa retailer na si Aling Luz Biminda, bagamat may ilan nga na nagbenta ng 45 pesos na well-milled rice, hindi pa rin anya ito makatwiran dahil lalabas. Pareho lang din ito sa presyo na ibinaba sa mga retailer batay sa Executive Order 39. Kailangan po, mas mura ang kuha namin sa 45 para maibenta rin namin ng 45. Kuha namin ay 45 pesos na. De pag kami nag-48, labag na kami sa kautusan ng Pangulo. Oh, dapat mas mababa ang makukuha namin. Tapos, magkano namin ibebenta yon? Ang gusto sa palengke rin 45. Oh, paano gagawin namin pagbebenta? Ay naman kay Erwin Borlada ng Montalban, Rizal, sa isang banda, hindi rin nila masisisi ang mga consumer kung hanapan sila ng murang bigas. Kaya lang sa ngayon ay hindi talaga nila kakayaning ibenta ito ng mababa sa regular milled rice na 41 pesos at well-milled rice na 45 pesos. Sa mga namimili rin sir, yung katulad ng tao, naghahanap talaga pong pang mababang bigas eh. Mura talaga sir, kailan ang hinahanap nila. Sana sir talaga, kasi kawawa rin po yung mga tao namimili sir sa amin, talagang ang hanap po, wala na po ba kayong mababa, pinakamababa. Ayon naman kay Junard Almohera, tindero ng bigas sa Bukawi Public Market, naging matumal ngayon ang bumibili ng bigas dahil kadalasan ang hanap pa rin ay mura. Nakuha namin ng mataas yan, tapos yung binalita po nila na ganun, ibagsak presyo, malabo po. Sinabi naman ng presidente ng Intercity Traders and Association sa Bukawi, Bulacan na si Gibi David, kakausapin niya ang mga rice miller na makipagtulungan sa mababang presyo para wag mabigatan ng gusto ang mga consumer. Tulungan tayo for the sake of the
fellow Filipinas na yung magbigay tayo, even kung kumita tayo dati, ngayon naman it's about time naman ibalik. Kahit hindi naman totally lahat ng kita ibibigay natin, yung portion hanggang makatawid tayo dito sa papasok na harvest. Sa ngayon na medyo pa yung bigas, kailangan muna talagang mag-sacrifice. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Posibleng maipamahagi ng fuel subsidy ng pamahalaan para sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa mga susunod na araw. Pirmado na kasi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan ang Joint Memorandum Circular para sa gagawing distribution ng fuel subsidy. Sa ilalim ng General Appropriations Act ngayong 2023, nasa halos 3 billion pesos ang pondong nakalaan para sa fuel subsidy program. Sa ilalim nito, tatanggap ng 6,500 pesos sa mga operator at driver ng mga traditional jeep, habang 10,000 pesos naman sa mga modern jeep, 1,000 pesos sa mga tricycle drivers at 1,200 pesos sa mga riders gaya ng motorcycle taxis. Pakinggan po natin si LTFRB Technical Division Head Joel Bolano. Ngayon, iniintay na po natin ang downloading ng fund para po maipamahagi na ito sa ating mga operator at drivers. Hataw Balita! Kinuwestiyon ng mga miyembro ng Makabayan Bloc sa budget deliberation sa Kamara ang pagbaba ng panukalang pondo para sa Department of Health o DOH. Para sa taong 2024, 199 billion pesos ang 2024 proposed budget ng DOH at attached agencies at corporations nito. Mas mababa sa 209 billion pesos na nakatalagang pondo ng kagawaran ngayong taon. Ilan sa maapektuhan ng pagbaba ng panukalang pondo ng DOH para sa susunod na taon ng Health Facilities Enhancement Program at medical assistance sa financial incapacitated patients, gayon din ng ilang attached agencies at corporations. Pakinggan po natin si Health Secretary Ted Herbosa. We want to have better health outcomes with longer life expectancy, stronger health systems that are resilient against pandemics, and access of all Filipinos to all levels of healthcare through a humanistic leadership and good governance. Hataw Balita! Nangako ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa kasagsagan ng budget deliberation ng Department of Health o DOH sa Kamara na babayaran nitong nasa 27 billion pesos na halaga ng utang sa mga ospital sa bansa. Upang mabilis ang pagbabayad ng hospital claims, gagamitin ng PhilHealth ang debit credit payment method formula. Ibig sabihin, 80% ng claims ng mga ospital ang babayaran ng PhilHealth at ang nalalabing bahagi naman ay pag nakumpleto na ang pagproseso sa mga requirement. 101.5 billion pesos ang panukalang pondo ng PBBM administration para sa PhilHealth sa susunod na taon. Pakinggan po natin si PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma. Italy, hopefully, or very high percentage po within 90 days, no? Yung 27 billion po. You can pwede yung naka-record naman to, 'di ba? So, within 90 days po, we will try to pay a very high percentage of the 27 billion. Hataw Balita! Tuloy ang enrollment hanggang sa katapusan ng Setyembre. Ayon kay Department of Education Assistant Secretary Francis Bringas, ang extension ay bunsod ng mga disruption dahil sa nararanasang masamang panahon sa mga nakaraang araw. As of September 6, 25,890,617 na mga estudyante na ang naka-enroll. Mas mababa kumpara sa 28.8 noong nakaraang school year. Hataw Balita! Nakakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa pagbuga ng sulfur dioxide o volcanic smog sa Taal Volcano na umaabot sa bayan ng Talisay hanggang Tanawan City, Batangas simula pa kahapon. Si Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita!
Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng Localized Volcanic Smog o VOG na umabot sa bayan ng Talisay hanggang sa Tanawan City, Batangas. Nagdulot naman ng pagkatuyo ng mga halaman ang mga naapektuhang lugar. Nagkansila na rin ang pasok sa mga paaralan kahapon ang bayan ng Talisay at Tanawan City, Batangas upang maiwasan na malanghap ng mga estudyante ang smog. Ayon sa PHIVOLCS, importante na maiwasan ang gas na malanghap ng mga residente sa paligid ng bulkan sa pamamagitan ng pagsara ng mga bintana at pinto ng bahay. Nabalot din ng volcanic smog ang kanluran at hilagang kanlurang bahagi ng Taal Caldera kahapon. Paalala ng PHIVOLCS sa mga residente, ang volcanic smog ay isang uri ng polusyon sa hangin na inilalabas ng bulkan at nakasasama sa kalusugan kung ito'y malalanghap. Samantala, nakapagtala kahapon ng 1,141 tons sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan na may 4 na volcanic earthquake at 3 naman ang volcanic tremor. Ayon sa PHIVOLCS, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano at malaki pa rin ang tsansa na maglabas ng volcanic smog sa mga susunod na araw. Kaya naman patuloy na inaalerto ng PHIVOLCS ang mga local government unit at mga residente sa palibot ng Taal Volcano na maging handa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. R. Silvestre, humahataw! Hataw Balita! Simula August 28 hanggang September 4, umabot na sa 10 individual ang hinuli ng mga otoridad dahil sa paglabag sa COMELEC gun ban sa Western Visayas. 2 nahuli sa COMELEC checkpoint habang ang iba ay resulta ng police operations. Batay sa datos ng Police Regional Office 6, 7 nakuhanan ng mga baril at 3 naman ang may dalang patalima. 3 na sa mga nahuli ang sinampahan na ng kasong paglabag sa COMELEC gun ban. Paalala ng pulisya sa publiko, huwag magdala ng baril, patalim o gun replica sa labas ng kanilang bahay dahil walang bail o piyansa ang mga mahuhuli sa gun ban. Hataw Balita! Sa pangunahing prioridad ng panibagong Western Mindanao Command o West Mincom Commander ang magkaroon ng mapayapa, maayos at matagumpay na eleksyon sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na buwan. Si Pe Gayapa, humahataw! Hataw Balita! Ipinahayag ng newly installed commander ng Western Mindanao Command o West Mincom na si Major General Steve Crispillo ang pangunahing prioridad nito bilang panibagong Chief Commander ng ahensya. Aniya, inaalam at kinukumpirma pa nila ang mga lugar na may problema para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE upang masiguro ang kapakanan ng publiko sa naturang mga lugar. We have heard some of the areas na may mga problems. So we are still confirming if this will be classified as hotspots during the election. This will be coordinated with the Philippine National Police and other security agencies so that we will be able to know the real problem, what's happening, and be able to give the right solution to that. Bukod dito, hinihintay rin ni Crispillo ang kumpirmasyon mula sa Sulu Governor na abusea-free na ang Sulu. Right now, I've heard that the Sulu is already abusea-free, and I'm just waiting for confirmation from the commanders on the ground. Of course, was given a chance to talk with the Governor Sakurtan, and he confirms that there are no more Abu Sayyaf in Sulu, and they are thinking of probably saying or declaring that Sulu is a peaceful place already. This is good because it will spur more of the development in the area. Umaasa rin ang opisyal na magkakaroon ng peaceful, secured at developed area sa panahon ng kanyang pamumuno sa West Mincom. Of course, I'm looking forward to having a peaceful, secured, and developed area of operation. Kasi I also believe that if peace and security is maintained,
mapapadali po ang development sa area. And this area is very promising. Nabanggit nga kanina ng mga kasama natin, the outgoing and of course the Chief of Staff AFP, na this area was once a very progressive area, even during the early times, as being a area of trade and commerce. So we have to probably look at bringing that back, that glory of the area. Kasunod ito ng ginanap na change of command kamakalawa sa Camp Don Basilio Navarro sa Calarian, Zamboanga City. Si Crispillo ang pumalit kay Lieutenant General Roy Galido na na-appoint bilang Army Chief nitong August 7. Dati rin siyang Vice Commander ng Philippine Army at Chief ng Office of the Army Ethical Standards and Public Accountability. Bukod dito, miyembro ng Philippine Military Academy Class ng 1990 ang opisyal, nanungkulan din ito bilang 501st Infantry Brigade 5th Infantry Division noong 2021, Chief of Staff ng 6th Infantry Division noong 2017, Chief of Unified Command Staff ng West Mincom noong 2016, at Commanding Officer ng 54th Infantry Battalion 5th Infantry Division. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga City, Fe Gayapa, humahataw! Hataw Balita! Tiniyak ng Philippine National Police Camarines Sur na paigtingin ang pagbabantay upang matiyak ang kaligtasan sa lugar ngayong darating na kampanya at para sa barangay at sangguniang kabataan election. 13 barangay sa probinsya isinailalim sa yellow category ng PNP. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita! Mas pinaigting na checkpoints ng mga pulis ang gagawin ngayon ng Camarines Sur Police Provincial Office upang mapanatili ang kapayapaan sa darating na campaign at election period para sa barangay at sangguniang kabataan election sa bansa sa susunod na buwan. Layo nito na maprotektahan ang mga kandidato at mga mamamayan sa buong probinsya sa banta ng krimen tuwing panahon ng halalan. Ito ginagawa natin yan to ensure na itong whole duration no ng election period natin ay maiwasan natin no yung mga any untoward incidents no. Of course, we wanted to protect not only yung ating mga candidates but also yung ating mga mamamayan din no. Ayon sa pulisya, walang dapat na ikabahala ang mga tao sa buong Camarines Sur dahil mas mapoprotektahan ng PNP ang mga mamamayan sa pagkakaroon ng mga checkpoint sa bawat lugar at maiiwasan ng paglabag sa gun ban na ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC. Sa ngayon, may isang kaso pa lamang ng naitalang paglabag sa gun ban sa probinsya. Nilipat na rin ng assignment ang mahigit sa 190 police personnels na mayroong mga kamag-anak sa lugar kung saan sila naka-duty upang maiwasan na maimpluwensyahan ang botohan. 1,900 PNP personnel ang inaasahang magtutulong-tulong upang mapanatili ang kaligtasan sa buong probinsya. Yung mga police officers natin who has relatives no up to the 40 degrees who are vying for elected positions this coming election no. So lahat ito na members ng Camarines Police Provincial Office, they will be temporarily transferred to other municipalities no. Samantala, inilagay naman sa yellow category ang 13 barangay sa bayan ng Bato, Camarines Sur. Ibig sabihin nito, mayroong mga kasaysayan ng kaguluhan sa politika sa mga piniling lugar. Ayon sa pulisya, isang dahilan din dito ang presensya ng Concepcion Group na kinikilalang criminal gang for hire sa lugar. In the whole province, as of this time, no, we have 13 barangays, no, na we place it under yellow category, no. So ito yung sinasabi natin na yung presence kasi dyan ng Concepcion Group dito sa Bato, no, Kamsur. Tiniyak naman ng PNP na magiging ligtas at matahimik ang darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa buong probinsya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita!
Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang officer in charge ng Department of Migrant Workers o DMW si Attorney Hans Leo Kakdak. Kasunod ito ng pagpanaw ni DMW Secretary Susan Tutz Ople noong nakarang buwan. Si Kakdak ay kasalukuyang Undersecretary for Welfare and Foreign Employment ng DMW. Bago sa DMW, naging direktor ng Bureau of Labor Relations para sa Department of Labor and Employment o DOLE si Kakdak noong 2001. Naging bahagi rin siya ng DOLE National Conciliation and Mediation Board simula 2005 hanggang 2006 at naging Deputy Administrator ng Philippine Overseas Employment Administration noong 2012. Hataw Balita. Oras alas 5:34 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, isang pagpapala ang makagawa ng kabutihan sa kapwa. Isa si Richard Pineda na mabilis na nagsauli ng nalaglag na cellphone sa isang OJT na estudyante sa Tala Integrated Hospital nitong Lunes. Si Harry Ilagan, humahataw. Hataw Balita. Nagtatrabaho si Richard Pineda sa water refilling station. Habang nagdi-deliver ng tubig sa North Caloocan City, Lunes ng umaga, nakapulot siya ng isang cellphone. Napakalakas ng ulan nang napansin niyang may cellphone sa kanilang dinadaanan at pinulit niya ito. Pag-deliver po namin, hindi pa kami nakakalayo po dito sa lugar namin. Nakita ko nga po yung cellphone na yun na nasa kalsada. Maulan po nun basang-basa na po. Kaya kinuha ko po yung cellphone. Tapos nakita ko buhay pa naman siya. Kaya tinabi ko lang sa bag ko. Sabi ko iPhone pa ito. Sabi ko sigurado maya tatawag ko. Diretso po kami deliver. Pagdating po namin ng NHC sa may pabahay, tumawag na po siya. Samantala, galing naman si Glenn Ugay, ang may-ari ng cellphone sa kanyang tinutuluyan sa Bagong Silang sa Caloocan City. Habang papunta ito sa kanyang pinapasukan, di kalayuan sa Tala Hospital. Di niya namalayan, nahulog na pala ang cellphone niya sa kalsada. Ayon kay Glenn, masyadong malakas ang ulan noon, kaya di niya narinig na nalaglag na pala ang kanyang cellphone. Papunta po akong Tala. Then, actually, alam ko po na nilagay ko po yung cellphone ko sa bag ko. And hindi ko nang palayan na hindi ko pala siya nasuksok sa bag. Then yung pagkababa po nung sa phase 5 ng nakayan po ng tricycle, siguro pagtayo ko po na nalaglag or nahulog yung cellphone ko sa kalsada. Ayon kay Glenn, dali-dali niyang tinawagan ang kanyang cellphone nang napansin niyang wala na ito sa bulsa ng kanyang bag. At nagbabakasakali siya na may nakapulot dito na may mabuting kalooban. Kaya nang makausap niya si Richard na nakakita ng kanyang cellphone, ay tila nabunutan siya ng tinik at natuwa sa balita na hinihintay lamang nito na kumontak ang may-ari para kanyang isauli. Nagkita sila sa Tala Hospital upang ibalik ang cellphone. Dagdag pa ni Glenn, sinubukan niyang abutan ng pera si Richard upang magpasalamat sa kabutihan na nagawa nito sa kanya. Actually, nag-abot po ako ng kahit pa paano ng pocket money ko, hindi po nila tinanggap. Since, pure intention talaga nilang isolo. Sa dami po ng tao, member pa po ng NCGI yung nakapulot. Ayon kay Richard, hindi siya nagdadalawang isip na ibalik agad ang cellphone kay Glenn dahil importante ito sa isang estudyante. At masaya ang kanyang puso na makagawa ng mabuti sa kapwa. Galak. Kasi pagkapulot ko pa lang, sabi ko, binigyan na kagad ako ng mabuting paggawa na alam kong maisusoli ko ito Sa ngayon ay nasa fourth year college na si Glenn sa University of Caloocan City. At 1 taon na lang ay makakapagtapos na rin siya sa kursong Computer Science. Bitbit niya ang karanasan na may kabutihan pa rin sa mundo at hindi dapat sinusukuan ang mabuting gawa sa kapwa. Kung ikaw ba ang nakapulot ng cellphone, ganun din ba ang gagawin mo? Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hari Ilagan, humahataw!
Balita. Very good naman at good job. Samantala, dalawang motorcycle vloggers ang nagpaplanong libutin ang buong Pilipinas upang i-showcase ang kagandahan ng bansa. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Sa layuning maipakita ang ganda ng ating bansa, plano ngayon ng dalawang content creator at motorcycle vloggers na si Motor ni Juan at Boy First Time na ikutin ang buong Pilipinas. Kwento ni Juan Cadiz III o mas kilala sa kanyang social media page na Motor ni Juan at Maclean Amogis bilang Boy First Time, nagsimula ang lahat sa isang biruang post na tila naghahamon si Boy First Time kay Motor ni Juan na ikutin ang Luzon, Visayas at Mindanao. So this is really just collaboration ng dalawang content creators who would take on the challenge of, yun nga po, igibutin natin yung Pilipinas gamit yung mga motor po natin. Gamit ang 125cc scooters mula sa isang brand na kilalang Motor Corporation, lilibuti ng dalawa ang 13 lugar sa Luzon, 11 sa Visayas at 10 sa Mindanao sa loob ng 3 linggo o 21 days. Maraming nagta-travel sa Pilipinas pero karamihan is nahihirapan mag-travel kasi walang means of transportation pero hindi nila alam na gamit lang ang motor, pwede ka naman talaga mag-travel. So yun yung isa sa mga goal namin na mabuksan ba yung isipan ng mga gusto mag-travel na makakapag-travel kayo using a motorcycle. Yun po, small displacement, 125cc or Bergman po yung aming gagamitin is, ito kasi kumbaga itong motor na to, masasabi nating afford ng mas nakararaming Pilipino, hindi ito yung mga big bike na mahalin. So we also want to open their minds, yung mga normal na rider natin na kahit na simple lang yung motor mo, pwede mo na magibutin yung Pilipinas at ma-enjoy pa rin bukod dun sa daily, yung daily function ng motor para sa'yo. Pero dahil mga content creator nga sila, equipped din sila ng mga camera for vlogging. Dahil ang pinakalayunin ng kanilang tour around the Philippines ipakita ang ganda at yaman ng ating lupang sinilangan gamit ang kanilang motor. Siyempre po, para i-promote po talaga yung Philippine tourism, kung anong meron yung anong magagandang lugar na na-discover na at yung mga hindi pa na-discover, dito nila makikita sa pag-iikot namin ng Philippines. Nasa koordinasyon na rin umano ang dalawa sa Department of Tourism para maging katuwang ang kanilang advokasya sa pagtataguyod at pagpapalakas ng turismo sa bansa. Tanging paalala na lamang ni Boy First Time, kailangan sa pagbiyahe ang tamang safety gear, tamang kondisyon ng pangangatawan at kondisyon ng motorsiklong gagamitin. September 14, 2023 sa ganap na alas 5 ng umaga, nakatakdang mag-take off ang dalawa sa Bulacan. Ito ang unang pagkakataong iikutin ni Motor ni Juan ang buong Pilipinas, habang pangatlong ikot naman itong gagawin ni Boy First Time. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagan. Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Isa sa pangunahing problema ng lokal na pamahalaan ng Baguio ay ang parking area o parking building sa lungsod dahil sa dumaraming bilang ng mga bumibisitang turista sa lugar. Kaya naman plano ng lokal na pamahalaan ng Baguio na magpatayo ng parking building sa syudad para sa 22,000 na mga sasakyan. Si Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Nangangailangan ng karagdagang parking buildings ang lokal na pamahalaan ng Baguio City upang tugunan ang pagdagsa ng mga sasakyan na pumapasok sa syudad. Dami tayong kailangan, around 21 buildings, no? Pero ang na-identify na namin ay 8 na. Ayon kay Baguio City Administrator Engineer Bonnie de la Peña, may humigit kumulang 56,000 registered vehicles sa summer capital ng bansa, kasama na ang 15,000 motorcycle. Ang dahilan kung bakit ang pamahalang lungsod ay nagplano na magtayo ng 14,000 hanggang 22,000 public parking slots. This is part of our mobility program. This is one way to address our traffic problem. But putting up parking within the city is not good also within the CBD. Kaya yung karamihan ng parking natin outskirts. We need around 21 to 24,000 parking slots. And what is available right now is around 4,000 to 6,000 lang .
Ang bilang ng kinakailangan na public parking slots ay batay sa isang feasibility study na ginawa sa Smart Mobility Transportation System ng lungsod na bahagi ng Smart Mobility Master Plan nito. Sinabi pa ni City Administrator De La Peña na mayroon ng 8 available lots ang tinitingnan nila pero mahigit 30 parking buildings ang kailangan nila upang makabuo ng around 14,000 public parking slots base sa inventaryo nila. Pakiusap naman ng administrador sa Baguio City Council. Pag alam niyo naman na maganda na yung proyekto and it will benefit the constituents of the city of Baguio, huwag niyo na i-politicize. Politika pa rin kasi ng mga councilors. Alam niyo na naman maganda yung proyekto. Let's have a unanimous decision about this. Let's endorse it. Iwasan na natin yung politika eh. Yun ang balakid ko. Yun ang problema ko. Ang mga posibleng lugar na angkop para sa pagtatayo ng multi-level parking buildings na nakita ng lokal na pamahalaan ay ang Bureau Fire Protection Area, Bayan Park Auditorium Area, sa Government Insurance System at sa Baguio Convention at Cultural Center Compound, Tennis Area Compound sa Athletic Bowl. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Nakakunan sa closed circuit television o CCTV ang nangyaring banggaan ng isang truck at isang motorsiklo na nagresulta sa pagkasawi ng motorcycle rider sa bayan ng Camarines Sur. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Nakuhanan ng closed-circuit television o CCTV ang aktwal na banggaan ng isang truck at isang motorsiklo sa barangay Flor de Lis sa bayan ng Milaor, Camarines Sur kahapon, September 6. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si Rolly Ulitukit, residente ng barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur, habang si Geoffrey Palmera naman ang driver ng truck. Sa inisyal na investigasyon, galing ng Maynila ang wing van na minamaneho ni Palmera na may i-deliver sa Milaor habang papunta naman sa San Fernando si Ulitukit. Agad namang rumisponde sa insidente ang Milaor Municipal Risk Reduction Management Office o MDRRMO. Dahil sa malalang mga tama ng driver ng motorsiklo ay agad itong dinala sa Bicol Medical Center, ngunit idineklara na itong dead on arrival ng mga doktor sa pagamutan. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa may mga ginagawang kalsada. Noong nakaraang linggo din ay nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng isang bus at isang pick-up sa kaparehong bayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Binabantayan ngayon ng mga otoridad ang ilang mga paaralan at universidad sa Negros Occidental dahil sa posibleng recruitment ng mga rebeldeng grupo, partikular na ang New People's Army o NPA. Ayon sa Philippine Army, nakakaunti na ang bilang ng mga rebeldeng grupo kaya nagsisimula na ulit silang mag-recruit ng mga estudyante na gagawin nila ang freedom fighters. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Nitong buwan ng Agosto, 27 New People's Army o NPA sa Visayas ang sumuko sa pamahalaan at 3 naman ang nasawi sa bakbakan ng mga rebeldeng grupo at tropa ng militar. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP Visayas Command, nangangaunti na ang bilang ng mga rebeldeng grupo sa rehiyon. Kaya sa Negros Occidental, mahigpit ngayong minomonitor ng mga otoridad ang mga paaralan at universidad dahil sa mga napaulat na umano'y recruitment ng mga NPA. Ayon sa Philippine Army, ginagawang front ng mga NPA ang school organizations para makahikayat ng mga estudyanteng sasama sa kanila. Because of the reduction sa mga hanay ng kanilang mga armadong grupo, we expect that yung recruitment nila will be massive. And we expect that, dahil sa ngayon, pag bumababa kasi yung hanay nila na armado, kailangan nila mag-recruit ng panibagong mga kadre, ng panibagong mga miyembro nila para makadagdag. Eventually, kasi sila din yung mga nagiging armado.
Katuwang ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA, nakikipag-ugnayan na ang 303rd Brigade sa mga paaralan sa pagsasagawa ng Information Awareness Campaign para sa mga estudyante patungkol sa communist terrorist group at terrorism. We hope na through these orientations, we can help the students to identify these groups and also prevent them from joining these groups para hindi rin sila maging ma-recruit as NPA fighters in the future. Pinapayuhan naman ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-LCAC Region 6 ang Office of Students Affairs na higpitan ang pagbibigay ng accreditation o pagpapasok ng mga organisasyon sa mga universidad at paaralan. Malaki ang papel na ginagampanan ng Office of Student Affairs because they have to make sure that the organization trying to gain accreditation has noble ends. Kasi pag hindi, they should not allow it. Nasa pananagutan din ng mga pamunuan ng paaralan o university na i-monitor ang mga proyekto o programa ng mga school organization sa kanilang nasasakupan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Binigyan ng parangal ang mga kawani ng pambansang pulisya at lokal na pamahalaan sa Region 4A o Calabarzon sa ginanap na pagdiriwang ng 122nd Police Service Anniversary sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita. Hinikayat ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang mga pulis na magpatuloy sa paglilingkod sa bayan kahit na may mga kinaharap na mga issue ang organisasyon. Sa ginanap na 122 Police Service Anniversary na may temang nagkakaisang pulisya at pamayanan tungo sa mapayapa at maunlad na bansa, pinangunahan ni General Acorda ang pagbibigay ng parangal sa mga lalawigan at bayan na nagpakita ng pagsuporta sa PNP. Well, ako ay natutuwa at nakikita ko yung yung tinatawag natin na community engagement which is one of our focus sa 5 focus agenda. Ibig sabihin, we are successful. Kaya nagbiro nga ako kanina, baka hindi na yan i-focus kasi mukhang address na yung community engagement. But nevertheless, I want them to continue. Sana ituloy-tuloy nila yan. And sa mga ating mga stakeholders, lalo yung mga members ng community na tumutulong, sana wag magsawa. Ang ibinigay na parangal ay nagsisilbing patunay ng matibay na pangako at dedikasyon ng mga miyembro ng Police Regional Office Calabarzon upang maitaguyod ang pinakamataas na pamantayan ng serbisyo, karangalan at katarungan. Kinilala rin sa pagdiriwang ang mga local chief executive na nakamit ang status ng 100% drug-cleared barangay sa kani-kanilang bayan. Ayon kay General Acorda, sila ang natatanging individual, unit at stakeholder na karapat-dapat na kilalanin sa pagdiriwang ng Police Service Anniversary. Sana hindi kayo magsawa mag-perform to our best. We know the sacrifices. We've been there. And ako ay nagpapasalamat sa inyong matinawa ng mismo. I am happy that the degree of transfers we garnered 76% plus rating. We are number 3 among 25 agencies, next to Cherry and Bell. Ibig sabihin ko ay nag-iwan sa ating pangamayan. Kahit paano yung mga sakripisyo nyo, ng tahunan na arawan kayo ng mga nasa kalsada, this belongs to you. I am tapping your shoulder. I am recognizing your effort. Nagpapasalamat naman si General Acorda sa patuloy na pagtitiwala ng mga mamamayan sa hanay ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Binigyang diin niya na kung magtutulungan ang bawat isa ay patuloy na magiging mapayapa ang ating bansa. Sa darating na December 3 ay magre-retiro na si General Acorda
Kaya patuloy siyang nag-iikot sa mga istasyon ng pulisya sa buong bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Ipinagutos na ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Santo Domingo sa Albay na pabalikin ang mga evacuee sa kani-kanilang lugar. Pababa na kasi ang naitanang aktibidad ng Bulkang Mayon sa loob ng 2 linggo. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita. Dahil sa patuloy na pagbaba ng aktibidad ng Bulkan Mayon sa lalawigan ng Albay sa nakalipas na 2 araw, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Santo Domingo sa Albay ang pagdedekam sa lahat ng itinalagang evacuation center sa naturang bayan. Sa kautusan na inilabas ni Santo Domingo Mayor Joseling June Aguas, pauuwiin na simula sa Biyernes September 8 ang mga evacuee mula sa Barangay Lidong, Fidel Sortida, Santa Misericordia at Barangay San Fernando. Inuutusan din ito ang mga opisyal ng mga nabanggit na barangay na agad makipag-ugnayan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO para sa maayos na dekampet ng mga evacuee sa mga paaralan. Sa kabila nito, mahigpit na binabawalan pa rin ang sinumang individual na pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan Mayon dahil sa posibleng panganib pa rin na dala ng ashfall at pyroclastic density current o PDC. Mahigpit pa rin naman na minomonitor ng Santo Domingo Local Government Unit ang mga residenteng malapit sa Basud Channel dahil sa banta ng lahar flow sakaling magkaroon ng malalakas na pag-ulan. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Santo Domingo LGU na hindi pa rin ito ititigil ang pagpapadala ng ayuda sa mga apektadong pamilya ng patuloy na pag-aalburuto ng bulkan. Patuloy pa rin anya nilang ipadadala sa mga residente ang mga family food pack at mga tulong na dumarating galing sa mga pribadong organisasyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw! At sa ating ulat panahon sa kasalukuyan, batay po sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat sa Kapuluan at makakaapekto ito sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Na-monitor ang malawak na kaulapan sa Sulu Sea, ngunit hindi ito inaasahang mabuo bilang low pressure area. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Batanes at Mabuyan Islands ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil pa rin sa habagat o localized thunderstorms. Magandang balita dahil po sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng bansa. Sumikat po ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:04 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalangan. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Murang pasalubong at souvenir ba ang hanap nyo? Aba, alam niyo ba na dito sa Zamboanga City, may isang lugar kung saan makabibili ka ng mga unique product sa napakamurang halaga. Si MJ Vasquez may patikim. Isa na siguro sa naging tradisyon ng mga Pinoy ang mamili ng mga souvenir at pasalubong, lalo na kung ang lugar na ating napuntahan ay memorable at espesyal para sa atin. At dito nga sa Zamboanga City, ang tinaguriang the best na lugar para mamili ng mga pasalubong ay walang iba kundi ang kanilang Barter Trade Center. Kilala ang lugar na ito dahil sa mga unique product gaya ng traditional textiles, handicrafts at mga souvenir sa abot kayang presyo. Dito makikita ang mga low-cost imported item na nagmula pa sa mga kalapit na bansa gaya ng Malaysia at Indonesia. Mula sa mga sikat nilang malong, shawl, bag, blanket, garment, keychain
at maging ang mga chocolate product ay pwedeng mabili rito. Sa halagang 1,000 pesos, marami ka nang mabibili. Kaya naman mapalokal o foreign tourist ay talagang nahihikayat na mag-shopping. Kaya kung bibisita ng Zamboanga, huwag kalilimutang pasyalan ang kanilang itinuturing na pasalubong center, ang Kanilar Barter. Swak na pangmasa, magaan pa sa bulsa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Sana lang, malaman natin kung saan dito sa Luzon mabibili yung mga produkto ng Zamboanga na yan. At sa darating po na September 11, sa ganap po na ikapito ng gabi, Philippine Standard Time, mapapanood po ang panibagong session po ng mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Pilipos Kapitulo 2, Talatang 3. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Setyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.